main scripture sa sa Genesis chapter 21, 1 to 21 na siya. Si Sister Guro, Sis Paliog, ikaw Guro ang mag-volunteer magbasa sa King James version na siya. Sige. Genesis chapter 21, reading in verse 1 to 21. Muna sa bali kung manambal ko sis na stop sis ha. Kaya dira ko mahatag sa mga pipila ka mensahe sa inyo. Verse to verse mga kauturan. Kay sa totoo lang namudamo mensahe mo sang naga-spiritual journey ko, namudamo mensahe. Kag as a human, nami idya nga pilikon, idya bilaan inang napatambok mo na bala nga mensahe na konsekwan la na anas mo na bala nga makasiling ka bilang amon ni nga po ni Wali daw kay wapo gini yan naminami hindi kung taho gini pero sige ko meditate kabalik ko sa sining scripture kung sige nun ang ihatag sa Diyos kita sa inyong mensahe amon ni hindi lang nga magsilay ko siya amon na po ni Wali sila para mas ko gini revival gini na yun hindi ka kamo sinagay siyempre ano man lang kami, messenger na lang ba? Ang magbuot yung Diyos gid. Kaya kung niwali ko na ang naminami ito yung mensahe, kamu ginibla, hindi na na mensahe sa Diyos ako na nayay. Hindi man tayo kapili. Mas hindi ko biya, maliko ko sa wala, maliko ko sa to. Hindi pwede. Maliko lang ang preacher sa wala ko sa to. Huwag pinapaliko sa Diyos. Kamu na ang akong bola kay hindi. So, hari kita mga kauturan sa Genesis 21, reading in verse 1 to 21. Isa-isa ko na siya nga pagklasta. Butaan ko na lang ang tema. Direct. Isa lang ka word, trapping. Masiling ka nga trapping, na corner ka bla, hopeless ka, huwag ka na sa may mahimo, na trap ka na bla, trapping. Kung mga sa mga pampa, ay na, trap na kayo, na corner ka na. Kung nga noon, kung sa mga kriminal wala, surrender ka na kay napaligira na namin na ano ka, nila. So why ka na palagyuhan? Na-trap ka na trapping. Okay, verse 1. Sige, matihantang pulong sa Diyos. And the Lord visited Kaya nyo sa mic. Ari mo diyo And the Lord visited Sarah as he had said, and the Lord did unto Sarah as he had spoken. Verse 2. For Sarah conceived and bare Abraham a son in his old age, at the set time of which God had spoken to him. Sige. Verse 3. And Abraham called the name of his son that was born unto him, whom Sarah bare to him, Isaac. And verse 4. And Abraham circumcised his son Isaac, being 8 days old, as God had commanded him. Verse 5. And Abraham was 100 years old when his son Isaac was born unto him. Stop. Verse 5 lang tanay. So kabalo kita mga kauturan nga si Abraham kag si Sarah mga sawa kag si Sarah wala siyang kapasidad nga mag-anak bangod siya bawas. Nag-edad na lang si Abraham 90 plus. May gapon bata. At the age of 100 nag-anak o kung nagbusong mga kauturan si Sarah. So 10 years ang ilagap ni Sarah kag ni Abraham. So bot singa nun, luwas nga siya baog no
sa aton nga term ginagamit, baog, bawas. Natapos na ang iya nga monthly period. Menopausal period na. So, gusto nga nun, hopeless na gid. Wala na gid ya tsansa na makaanak siya. Pero bangod sang saad sa Dios sa iya, nga padamuon sa Dios ang iya descendants, kaangay sang bala sa baybayon, kag abog sa duta, kabituunan sa langit, kag na-fulfill mga kauturan ang saad sa Dios. Amo ni ang Dios nga aton ginasimba kag ginalagaran. Hindi siya Dios sa pangako nga wala sa kamaturan. Dios siya nga matuod. Amen. Sa New Testament, ginhambal niya sa John 14 verse 6 sa iyang mga apostoles, nga sila niya, I am the way, the truth, and the life. Jesus Christ, God is the way, the truth, and the life. Ang butigon niya mga kauturan, si Satan. He is the father of lying. He is a liar. John 8:44. So, bukod sa ganon, ang Diyos nga si Jesus is a real God. Amen. His words is full of truth, mga kauturan. So, duha ang gin-describe sa Bible nga Dios nga matuod kag Dios nga bakakon diri sa kalibutan. Kay si Satanas, Dios siya sa kalibutan. Ang Dios siya nga si Jesus Christ, Dios sa kabilugan. Amen. Kag siya naghambal, ako ang dalan, kag ang kamaturan, kag ang kabuhi. No one comes to the Father except through me. Mga hambal yan. Kung magbakal kita sang isda sa merkado, kag kung may tindiro dira, nga maghambal sa imo ang akong isda priska ni. Hindi ni katol kun imo pituhon ang akong lamayo. Kay kapangita ka sang isda nga priska nga hindi lubok. Isda nga hindi katol sa panahon nga pituhon mo kung kapangita ka sang lamayo. Karon kung ang tindira kag tindiro taliwas sa iya ginhambal sa panahon giluto ng isda, but nga nun, may kabutigan nga ara sa iya. Ang iya ginhambal, wala nangin matuod sa imo sa panahon ginaktwal mo, luto ang isda. Ang pamangkot, mabalik ka pa sa iya kang magbakal, ang sabat hindi na. Ibutigan niya kay. Amen. Amo na siya, kavalwabol mga kauturan, sang pulong sa kamaturan. Si Jesus Christ, mga kauturan, no, sa pulong sa kamaturan. Kasi nga, I am the way, the truth, and the life. Nga na nagabalik-balik kita sa pagsimba kapag alagad sa Diyos, kay Jesus Christ, bangod, ang tanan nga ginhambalya, puno sa kamaturan. Amen. Praise the Kay kung ang ginahambal ni Jesus Christ, taliwas sa iya ginhambal, kag napamatud-an ta in actual, nga hindi matuod na ginhambal ya, hindi na ta di magbalik. Amen. Amen. Kung nang kabalik-balik kita, bangod wala sang pulong si Jesus Christ nga ginhambal nga hindi na himuon. Amen. Sa John chapter 11, verse 11, 12 to 13, sila ni Jesus Christ yung mga apostoles, kalipay ko, mawala ako dito. Kay Lazarus. Kay kung ato ko dito, hindi siya mapatay. So sila ni Jesus Christ, nagakalipay ko, mawala ko dito. Kapag paibalo sa iya, nga may mga babae nagkadto sa iya, nga imo hinigugma, nga si Lazarus, nagbalatian, huwag siya nagupod. Nagpabilin siya, duha pagkadlaw. Amen. Kag siling niya siya mga apostoles, nagakalipay ko, mawala ako dito. Kag ang iya ginambal, sa iya mga apostoles, makadto ko to, kag pukawon ko siya. Siling sa iya mga apostoles, ate kadto tayo pukawon ko siya. So wala nila maintindihan ang ginambal ni Jesus Christ. So Jesus Christ explained profoundly, perfectly, mga kauturan, siya mga apostoles, kanang siling, Lazarus is dead. Patay na si Lazarus. Pero sila niya, makadto ko to,
kag pukawon ko siya. Pag-abot ka dito makauturan, gisugata sa ni Marta, nga nagasiling, Ginoo kun ari ka kun tani, wala mapatay ang akon utod. Ni Jesus Christ, ako ang pagkabanhaw kag ang kabuhi. Ang nagatuo sa akon, bisan siya mapatay, mabuhi siya. Siya ni Jesus Christ, gatuo ka bala si ni Marta? Ni Marta, yes. Nagatuo ko nga ikaw, anak sa Diyos. Kag siling ni Jesus Christ, tala ako ninyo, kundi nyo ginbutang sila sa Ros. Kag siling ni Marta, kag ni Maria, sila sa Ros kamon utod, dalubog na 4 kadlaw, baho na siya. But sing ganon, wala na sa ila una-una, nga sila sa Ros, mabuhi pa. Pero, si Jesus Christ, before siya nagkadto sa Bethany, ginhambal niya na ang ininga statement dito pa lang sa lugar kung diin siya. Kasi niya, pukawon ko sila sa Ros. Amen. Praise the Lord. Kag ang mga apostoles, ginabantayan nila ng apulong, tanahon tagidbi kung matapuni. Right. Kag siling ni Jesus Christ, ipaligid niyo ang bato. Pagpaligid sa bato, mga kauturan, ginsingitan ni Jesus Christ sila sa Ros. Singgita. He cried out a loud voice. Naghampal siya, Lazarus! Come out! Amen. Kag silang sa Bible, sang gintawag ni Jesus Christ, ang ngalan ni Lazarus, nga specific yun. Wais na naghampal. Patay, gawas. Mga patay ito, pinakabuhi ko. Lazarus lang ni. Ang iyabuhon, mga kauturan, ang iyabukaon. So, iyaginsinggit ang ngalan ni Lazarus, kasi sa Bible, ang patay nga tao, gumawa. Kaya nagampal si Jesus Christ, kubari ninyo siya. Ang patay ko sa ila, nung mami, lagi na potos sa nipis nga tila, mga kauturan. Kag silindra, sila sa Ros, nabuhi. Bunsi nga nun, wala sang pulong si Jesus Christ nga ihambal, nga hindi niya hinuun. Palagpakan ka sa akin. Pusong palagpakan. Hallelujah! Praise God! Thank you, Jesus. Praise God. Kag madamo pa nga istorya sa New Testament nga kung si Jesus Christ maghambal, totoo. Okay, karon balikon tani ang Genesis chapter 21. Siling diri makauturan, si Sarah nakaangkon sang anak. Kagingalanan nila si Isaac. At the age of 100, nakaangkon anak, bumusong si Sarah. Kag matuod gid ang ginhambal sa Dios nga padamuon ko ang imong pangkalaban. Woo! Hallelujah! Amo ni makauturan bisan ano ka budlay, bisan ano ka lisod, ano ka apiki sa aton kinabuhi, gabalik-balik kita diri adlaw Domingo prayer meeting mga kauturan nga man, may Dios nga nagahambal kag totoo ang iyang mga. Isa lang karason nga nagabalik-balik tadi bangod ang Dios matuod sa aton kabuhi. Amen. Okay, dayon ta. Verse 6. And Sarah said, God hath made me to laugh, so that all that hear will laugh with me. Okay, stop. Ang pangako sa Diyos mo sa isa lang, kaladlawan din mo. Makamot pagin. Gaaman, mapusong pa ang 90 anyos. Kag kung may tao nga makakita siya nga nagapatutoy sa, mampot ka din. Gadokoy-dokoy na ka mong ano. Apo na lang mo. Kaya ang karakter sa Diyos papatiho niya ka sa hindi mo mapatihan. Amen. Ina makasiling ka pala nga wala nagit sang may mahimo.
Trabaho na sa Diyos mo. Amen. With men it is impossible, but for God all things are possible. Thank you, Lord. Ang hindi mahimo sa tao, mahimo sa Diyos. Kung hindi ka nakasarang, hindi na pagpilita, kaya hindi mo na trabaho. Trabaho na sa Diyos. Hallelujah. So pumusong ulong niya sa Diyos Muna kung tistingan ta ang Diyos, ano ang balya sa Matthew 6:33? Hindi lang ang memorize na ito, i-apply tingin na yan. Kung himuon, tagin ba lang, mga kauturan, nga number 1 gidya ang kingdom of God, masilay ka nga, kingdom of God is not meat nor drink, but peace, joy, righteousness in the Holy Ghost. Joy in the Holy Ghost. Kasi anon, ang kingdom of God, amuni ang aton mga gatherings. Kaya set up naton every Sunday, gatipon kita diri. Not first, not, ano nang pagambal dira? Sa Hebrews 10:25, not forsaking the assembling of ourselves together. Hindi ta magbiya sa mga pagtililipon. Amo na sa kingdom of God. Wa niyo magauturan? So Jesus Christ said, seek His kingdom first. Praise the Lord. And His righteousness po siya ganon, tanan nga gintudlo sang pastor, sang lecturer dere, i-apply ta, bangod amo na siya ang pulong sa Dios nga mahimo kita nga righteous. Kasi ni Jesus Christ, and His righteousness, hindi lang nga perfect mo ang kingdom of God, and His righteousness may sugpo ni. Ang Word of God, i-apply tagit sa aton kabuhi. Amen. Dahil isa, perfect ang tao sa kingdom of God, pero pag abot sa righteousness of God, failure. Ang pag-apply sa pulong sa Diyos, wala. Pero kung ma-perfect na ton, kingdom of God first get sa ton kabuhi, gina-prioritize ta ang kingdom of God, ang buluhaton sa Ginoo, kag magkinabuhi suno sa gusto sa Dios, nga mangin righteous kita para maminti mga kauturan. Ano ang pasalig sa Dios? Hindi sa butigon. All these things Hallelujah. shall be added Hallelujah. Thank you, unto Lord. us. Amen. Amen. Hallelujah. So kung hindi butigon ng Dios, matabugid ang iyang bulong. Amen. Yang ibang kakadlaw man sa aton, anong makuha na na sa adlaw ka domingo? Diba? Gambal pa ng ibang, gausik ka lang panahon na. Di ka man na makakwarta. Ikaw pa di ka nikahatag. Kakaladlawan para sa ila ang aton ginahimo. Amen. Si Mary Magdalene, gibubo niya to ang alabaster box, matauturan. Ginipon niya to, ha? Ginula niya lang sa tiil ni Jesus Christ, ginpahidan sa iya buhok. Lang ni Judas Iscariote, nag-usik-usik ka lang. Basta ang tao, makauturan, materialistic, ang after money, gidya, makauturan, manugunan sa. So ang paglantaw nila, ang pagsimba, ang pag-alagad sa Diyos, ang paghatag panahon sa Diyos, usik-usik. Wasting time, mga kauturan. Pero para sa aton nga nakaintindi, hindi ni usik-usik, kundi nag-invest kita, mga kauturan, sa mga butang dito sa langit. Amo ni ginambal to sa hapon to. May mga teachers to Ang iban to waiting na lang sa tawag. Kay nakaparangking lang. Isiling ko, kada Lunes, pakadto sa Biyernes, kakadto ka mo sa eskwelahan. Duway mga mo naluya, way mga mo ginakapoy. Nga kisa sakit imo ulo, sakit ang imo gums, kay na-depress ang ipon mo. O, sa manisaltik, sa aton nga dialogo, sakit ang akon unto. O, pero gums mo nang kasakit, na-depress ang ipon mo, unto mo. O, pero nayos naton, sakit akon unto, ang ipon.
Pero may mga teacher, nagkakadto gapon sa secular school nga naga-teach gapon sa mga estudyante. Nabisan kapoy kag Gloria, kakadto gapon sila. Mga kauturan, Lunes to Bernes. Kisa sa bato, ara pa gani. Di na? Dason wala man sila ginakapoy. Kung ginakapoy manggid, ma-overcame nila ang kakapoy. Sa anong rason? Bangod sang sweldo. Bangod sang kwarta. Ha? Bilog adlaw pa na ara dira sa sulod sa classroom. From Monday to Friday, ha? Mga kauturan. Pero ang pagsimba, isa kadlaw, 4 lang ka oras, makonsyum ta, di ka pa kasimba, kay gikapoy ka. Nga aman, kay wala ka, di ginasilduhan. Punsi nga nun, ang utok sa tao, kwarta gid yan. Ano abi kung kada simba tadi, taga-ata ni presinto sa kundi sintos? Ano kita niya? Makanto na ni permanente. Di la? Pero kay wala sweldo. Galingin na refer sa Diyos eh. Kung trabaho ka sa company, sa opisina, kung ano pa ka mga bagay, mga kauturan, may gin-after ka eh. Sa kinsina, monthly, di ba? May madawat. Amo na nga. Bisan, hindi mo na gustong makadto, kakadto gapon ka kay sweldo eh. Kwarta eh. Diin man ang mas labaw. Ang pagsimba po ng imo trabaho, ang pagsimba naman. Sino nga tao nga nakaimbento sa eternal life, ihatag sa Diyos sa Lord. Praise the Lord. Hey, dira pa lang mga kauturan, may presyo ang eternal life. Hallelujah, praise God. Balansihan, mga kauturan. Yes. Ikaduha, huwag tagi nasukod sa Diyos, tanan free. Kung butangan sa Diyos ang oxygen kwintador, pila nakakabayran na, makabayan na. Amen. Dayon mga muyo ka pa. The Lord is my shepherd, I shall not be in want. Kinimo mo ba ang Diyos gwardya? Magkuha ka sa agency, gwardya, mabayad ka. Ang Diyos, makauturan, kinimo ta gwardya. Ginasukot ha? Wala. Butsing ganon. Ang pagkadto tadi kada Domingo, bangod kay way kita ginasukot sa Dios. Ang gusto lang sa Dios nga aton ibayaw, aton gamot, aton itumbo, aton mga tiil, aton isingit, aton papa sa mga pagdayaw. Dayawon ka lang ang Dios. Ang tanan mga kauturan, free. Yes. Hallelujah. Nadawat yun nga wala simbayan, ihatag yung mga wala simbayan. Thank you, Lord. Free tanan. Kung butangan makauturan, kwintador ang tubig na ginainom na. Pila nakaka-trillion ang utang ka. Oh, bisan tubig subong, hindi ka ambot lang kung may tao na mag-inom subong sa basiwa. Okay na. Nga sa una, ganit, inom lang ganito ay matagal na patay. Pero subong, hindi ka kainom. Talibana. Diba? Tubig, kinabayran ta. Amen. Sa Diyos, makauturan, ginabayran? Wala. Oh, kung sukton ta sa Diyos, kaya squat pa lang tadi, ato ni kalibutan, hao? Kung sukton tadi, sa Diyos. Grabe. Muna nga, kung wala tagaluya, mangika kwarta, Lunes to Friday, hindi ka dapat magluya-luya sa Amen. 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 Palakpak para sa inyo ni Playas ni Elizabeth. Kada adlaw, makangino, taway matagaling na kapoy, kaya may target makasuporta sa aton mga anak. Di nga kung adlaw, Domingo, 4 lang ka oras, kapuyan, patabangan to si Man! Amen. What a shame on you, mga kauturan, hindi dapat paimunod ang Diyos! That's right. Hallelujah. Palakpak, paskog para sa inyo. Hallelujah! Praise the name of the Lord. Sa susunod Domingo, ay hallelujah. Amen. Para kita. Sige pa tayo. Verse 7. And she said,
Who would have said unto Abraham that Sarah should have given children suck? For I have borne him a son in his old age. Sige. And the child grew and was weaned. And Abraham made a great feast the same day that Isaac was weaned. Okay, stop. Ginutas na si Isaac. Sa paglutas, nagpahimo kumbira, dako ng kumbira, great feast. Muna nga, hindi ta ma-technical sini, nga kung may child dedication, may birthday, no? Di ba? Kay si Abraham, ang paglutas lang kay Isaac, paglutas lang. May great feast. Giniwat niya. Kumbira, grabe dako nga. Kinaon, pista. Duhay pa man na ato nga apply din, no? Yung paglutas bata, ta? May ginaon. Pantay yung gusto niya. Second service na yata. Lagi si Abraham, no? Palangga, makita mo na yung istorya di. Palangga, as in again si Isaac. Kaya nga, anak niya, si Isaac kay Sarah, siya katigulangon. Amen. Ikaw kung obey ang pangako sa Diyos na fulfill sa kabuhay mo, lipay, kagit mga kauturan. Hallelujah. Inang imo balahan do makauturan na angkon mo. Diba? Aran na sa Proverbs makauturan, nga kung ang imo handom na angkon mo, kalipay sino kasangkasing. Right. Pingit mga kauturan. Amen. Amen. Okay. So, ga-enjoy si Abraham, ga-enjoy si Sarah, mga kauturan, may great feast, kaginhiwat, mga kauturan, so happy. Sila, grabe gid. Ha? Ang enjoyment nila, grabe, makita mo gid. Ambot lang kung may pista nga nagapangasubo ang mga tao. Mag-pista dis Bacolod, mas karaag, grabe, sandya kayo. Amen. Pista dito sa Subag, pangagadon ka pa, mga pangayaw sa una, na-practice kina sa una. Nga basta makadto kasi na nga lugar sa Sumag, sa may simbahan tabla sa Sumag da, sa likod sina may damo da balay. Pag pista na da nila makauturan, sumulod ka lang da, hindi pwede nga magwa ka nga hindi ka kakahon. Sadya gid mga tao, arat tanan nga limnon, arat tanan na. Nga putahi isang mga pagkaon, mga kauturan, kag sadyagin ang tanan mga tao. So, makita mo diri nga si Abraham, lipay gid. Amen. Amen. Okay, verse 10. 9. And Sarah saw the son of Hagar the Egyptian, which she had born unto Abraham, lacking. Okay, ari. Una na tao si Ismael. Si Ismael, anak ni Abraham sa kay Hagar o Hagar. Amen? Nga isa ka Egyptian. Nga pagkadto nila dito sa chapter 12 sa Genesis tungod sa gutom, naglapaw to si Abraham kasi Sarah eh. Kag isa na si Hagar na upod nila kay silbi amo naginhatag ni Pharaoh nga katulong sa iya. Si Hagar, dito na silalin sa Egypt. Si Hagar, isa ka Egyptian woman. Okay, karon naging servant siya, a maid servant or handmaid ni Sarah. Kagkaron, wala pa na tao si Isaac. May kunaibans na tabo, may spoken of agreement ang mag-asawa, niya holiday si si Hagar. Kay kay Sarah na yang nga sit up. Kay ang ilang inang layi nila nga sa panahon nga ang handmaid nga babae maanakan sang ila amo nga lalaki, ang bata ila na. Amo na ang culture nila, ang layi mga kauturan. Kag ang iba nga maid servant nga kung hindi na magpuli sila ginikanan, ginabutangan na nila tuhog sa sa dulunggan. Nga proven nga slave ka forever, servant ka forever.
Muna sa ang Old Testament nga practice, mga kauturan. Identification nga kung may tuhog ka sa dulonggan, you are made servant forever. Muna ha? Ang kwan. So, kung magbata ka, ang imo bata, ang managiya sina ang amo to nga si Abraham nagpasugot. Kag nagbusong si Hagar, kag natao si Ismael. So karon si Ismael ara na, kag si Isaac natao naman, kag direct na siya mapagkasulat So ang natabo si Isaac, mga kauturan, ginyamuhat, gindespise ni Ismael si Isaac, nakita sang iloy nga si Sarah. Amo nang istorya di. Hindi nga si Ismael ya ginyamuhat si Sarah, hindi si Isaac. Sa din na verse 9, mga kauturan. Yagin away silbi para klaro. Kay si Ismael, palaway maganya mo ni mga turista. Muning nagahimo bam, mga bombing. Muni, o kaliwat ni Ismael. Muna galing na-claim nila nga sila ya ang ang magpanubli sang tanan nga propiedad ni Abraham kay panganay si Ismael. Di karon ang ginsada sa Dios hindi iya si Hagar, si Sarah with Abraham. Kay si Ismael anak ya sa ulipon. Si Isaac ya anak sa saad. Dispikar na ni Apostle Paul sa Galatians chapter 3 and chapter 4. So, hindi ko da mag-ungot Ginispikar ko lang ni para may background na gamay. So karon, ang duha ka kabataan, siyempre, gampang-gampang, ginsuyaan ni Ismael, si Isaac, si Isaac hindi niya palaaway by nature. Kita mo siya nga pagkatawo, gin-revive yang bubon sang iyang amay, gintampukan sang mga Pelisteo, iya to ginkalot. Kag sa pagkalot ya, ginagaw sang Pelisteo, hatag ya. Kalot naman sa ginagaw naman sa mga ukontos ni ni Abimelech. Hatag ya. Dasong sang gamay pa sa ginagapo sa ni papa niya, way sa kapalag. Pagdakop to siya, masin niya, di naman ang halad pa. Siya gali ang ihalad ni Abraham, palagyo na ito tani dapat si Saki. Pero wala sa sternine, nagpalagyo, nagpagapos. Punsi nga nun, si Isaac, hindi iya troublemaker. Hindi warpret, mga kauturan. Mabuot ka bata. Amen. Amen? Amen. So karon, ginaway. Bati ka mo ginaway ni Ismael, nakita ni Sarah na iloy ni Isaac, nagbatyag ang mama. Amen. Makarelate din yung mga mama. Amen? Di palakpakan na yung Ginoo. Kung gusto sa Diyos sa mami, ito ni Kukon, kung ni Prodilid, Japon gabalik. O sige. Pagkita ni Sarah, nga ginaway ang iya bata, verse 10. Sige. Wherefore she said unto Abraham, Cast out this bondwoman and her son, for the son of this bondwoman shall not be heir with my son, even with Isaac. And the thing was very grievous in Abraham's sight because of his son. Ano? Sila niya palayasan ni. Layas agad? Grabe ang desisyon ni Sarah doon ba? Palayasan eh. Ginaway lang ni Ismael, siyempre bata. Ang desisyon ni Sarah, Pastor ni Boy, layas. Kasi nga, ini nga bata si Ismael, hindi ni pwede mangin manunubli upod sa kunanak na si Isaac. Dayon sa side ni Abraham, mabudlay desisyonan.
Kay namati na sa ngadan, una sa tingog siya asawa, kung mamatay na po siya, mawasak ang pamilya. Kay ang plano kag handom ni Isaac, buuhon niyang pamilya yan. Amen. Isa ka balay, isa ka panimalay, isa ka ten. Mga kauturan, gusto ni Abraham, buo ang pamilya. Amen. Kag mabudlay kay Abraham, nga palayason si Agar kag si Ismail. Si Abraham baya mabinuligon, kita mo si Lot, gikaptive sang 4 kingdoms, nag-attack 4 kings sa Sodom kag Gomorrah. 318 nga mga tao nga natao siya panimalay, kin-train niya, gilagas to nila, kag nabawi si Lot. Kung siya nun, may tagipusuon ni si Abraham na magbulig. Hinaplo sa buligan niya. Being much more, bata yan. Right. Siling sa Bible, ano man ang grievous? Yun kami? Oh. And the thing was very grievous in Abraham's sight because of his son. Masiling ka nga grievous, mga kauturan, great, sadness and pain. Wala na naton nga simple nga definition sa grievous. Great sadness and pain. Unpleasant para kay Abraham. Kagrabe nga kasubok, kakasakit ka na bagsagan ni Abraham. Para kay Abraham, kung ako ni pamatian naman ikaduha, balda naman eh. Nagsaper na ko galing sa konsekwensya. Amen. Nag-overtake sila sa plano sa Diyos eh. Kaya kung nagulat sila, wala matao si Ismail. Amen. Plano to, mga kauturan ni Sarai. Hindi to yung plano sa Diyos. Sa totoo lang, ang plano sa Diyos, si Isaac na matao kay Sarah. Kay Abraham. Pero tayo nag-overtake ang duha ka mga sawa kay hindi kahulat. Waiting seasons lang. Uy, kahulat. Ang mga nangyaning tao na sila, ay katugay mo to si Moses magpanahog sa 32 chapter. 32. Bok episodos. Kunin mo ba sa Honda? And the people saw that Moses was delayed. Natugayan sila eh. Pamuto nga nag-decide sila, mahimo na nanta, baka, Diyos-Diyosan. See? Kaya sa waiting season, palpak sila. Amen? Natula pagtuon ni Marta kag ni Maria, bangod ginpahulat sila sa Dios, duha ka adlaw. Hallelujah. Dula pagtuon nila. Amen. Lini Jesus kasi, di ba naghambal ko nga kung magtuo ka, makakita ka sa gahom sa Dios. Di ba mo nambal? Kung sa kanon sa waiting season, amo ni ang budlay. Right. Nga alawayon sa tao. So karon mga kauturan, kung mamati si Abraham sa tingog naman sa iya asawa, palpa. Nga nagsubo si Abraham, hindi sa ka-decide. Nga nagsubo siya, grabe ang kasakit ka na siya, kagrabe ang kasubo nga rin siya, nga man hindi sa ka-decide, na-trap si Abraham. Wala nga ito may mensahe, trapping. Hello! Praise the Lord. Sarine, trapping. Amen. Hindi ka decide si Abraham, kahit kung mamati sa tingog sa iyang asawa, wasak ang iyang pamilya. Hindi gusto si Abraham mawasak. Di pinsahan na gina, di sa gusto mawasak. Hallelujah. Kita mo si Lot, buligan niya gapon, kay kabalusan, ang laglagon sa Diyos, ang Sodom, Gomorrah. Siya ang nag-intercede. Grabe si Abraham. Amen. Ano pang inayan sa iya? Kagalingon ng mga anak. Hallelujah. Doon ano kalipay nga pagkumbira nila, lapit ang klase.
Nakita ni Abraham, makauturan si Ismael, hallelujah, si Isaac, si Hagar, si Sarah, dami. Amen. Karon mawasak, pagod lang gid sang ginaway ni Ismael si Isaac. Praise the Lord. Kag may lesson learn na si Abraham, kay ang problema man sa tao ni Lot, sa tao ya, amo matug itunaan sang separation. Oh my goodness. Kag hindi na pwede masulit para kay Abraham. Amen. Amen. Kay pag-separate ni Lot, nakabalo sa Abraham, guba ang napundar ni Lot tanan. Karon ma-separate si Agar kag si Ismael ka nagambal ang asawa, palayasa. Oh my goodness. Kung ikaw kay Abraham, Brother Mark, ka. Amen. Oh, pamakuto ko ni sister. Nga may eraser ang lapis. Kung magsala, irison mo eh. Karon halimbawa, ang spelling sang lovely, ang puntada Y, ang imuya E. Pero ang spelling, imo panason. Kung ibutang mo gyapon niya E, gipanas mo na gani ang wrong karon. Isulat mo naman ang wrong again. Ano tawag sa imo? Wala pa kanta ng Diyos. Na ang may eraser, ang lapis. Ang mga cellphone naton may inog delete dira. Kung mag-type ta, nga may inog delete. May X na bla, kung tumukon mo, ma-delete na dahil ng mga letters dira nga wrong spelling, mga kauturan, kung wrong statement. Di ba? Ginapanas na sa computer amo magyapon. Nga ang tao makasala. Sa Bible, may inog delete pa natin. Then, 1 John 1:9. If we confess our sins, God is faithful to forgive us our sins and cleanse us for all unrighteousness. Hallelujah. Karon, kung ara ka sa lapis, kag kung mag-uyat ka na sa ballpen, siguraduhan hindi ka masala kay ballpen na. Amen. Dapat kung pastor na ta, paglugod ka di. Kaya nga ballpen na ginawiyatan ta. Hindi na lapis. Kaya kung makasala ka, anong tawag naman ganitong puti? Liquid eraser. Di pagsulat mo yan, laway na. Yes. Higko na. Amen. Ang papel mo yan, higko na. Muna kung pulpi na ganauyatan mo, tatlo nga di ka masipyat, isulat mong mga letters, sigurado. Amen. Kaya kung ang pastor masala, delikado. Ang doktor magsala, patay pasinti. Kung ang judge makasala, mapriso wala sala. Pero kung ang pastor masala, impyerno bagsak sa mga membro. Amen. Dapat dito masala. Woo! Amen! Life and death are in the power of the tongue. Proverbs 18:21. Muna yung dala na mo, life and death. Death and life. Hallelujah. Woo! Palakpak para sa Ginoo. Kung ikaw sa Abraham, clap again. Kung ikaw nga amay, ikaw nga ginikanan, mahigugmaon, di ka gid gusto ma-divide family mo. Di ba nga? Humuni na tabo dari palayason. Aragoy. Grabing subo ni Abraham. Karon ka hindi ka decide si Abraham. Padayon ba sa sis din ito? Ito. Tandai ha? Sige. And God said unto Abraham, let it not be grievous in thy sight because of the lad, and because of thy bad woman. And all that Sarah hath said unto thee, hearken unto her voice, for in Isaac shall thy seed be called. 13 and 12. Sige. 12. And God said unto Abraham, let it not be grievous
in thy sight because of the lad, and because of thy bondwoman, in all that Sarah hath said unto thee, hearken, okay, unto her voice, for in Isaac shall thy seed be called. Padayon 13 says, 13. And also of the son of the bondwoman will I make a nation, because he is thy seed. Ah, sa panahon gali nga ang tao sang Dios hindi makadesign. Matrap. May Dios na nagalantaw. Amen. Sa panahon makita sa Dios nga nagapasubok ka. Why naman ko bugas? Why naman ko waka? Why naman ko nagbakal gatas? Why naman ko nagbakal diaper? Why naman ko amuni-amuni? Once makita sa Dios nga nagapasubok kita, may Dios dali Yes. na nagapakal. Hindi ang Diyos simpleng sabat. Hindi ang Diyos magsugot ngan iya galamiton ang iya pastor nga ginbutang siya buluhaton magsubo. Amen. Amen. Amuni na kanami mga kauturan nga ma-avail naton sa Diyos nga nagtawag sa aton kabuhi kay hindi sa gusto magsubo kita. Lord, thank you, Lord. Maayos ang nga tatay, maayos ang nga Diyos eh. Hindi sa gusto nga magsubo. Amen. So hindi ka-decide si Abraham, ang Diyos ang naghatag desisyon para sa iya. Kaya kung mamati ko, patay. Pero siling sa Diyos, pamati ang tingog sa iyong asawa. Kung ang Diyos ang magdikta, pamati iya tingog. Pamati! Pero kung wala kang indiktahan nga mamati sa tingog, hindi ka mamati. Maparehos ka kay Adam. Kasi siling ni Lord, kay namati ka sa tingog sa iyong asawa. Pero iniya, dindiktahan sa Diyos, pamati ang tingog sa iyong asawa. Kay ako may saad kay Isaac, kag ako may saad ba kay Ismael, tungod sa imo. Padamuon ko man ang iya kaliwat. Amen. Pagkabati ni Abraham, bangod sa promise na umpawan. Hello! Amen. Amen. Kita ng mga pastor ang makapaumpang sa aton kasubo. Hallelujah! Ang promesa sa Diyos, ang iyang mga saad. Woo! Hallelujah! Kung wala saan, mapastor tayo. Tungkol sa saan? Amen. Hallelujah! Budlay ng pastor. Pero wala budlay. Kay may saad. Ang bata mo bala sadi bala. Nga kung ma-perfect mo ang exam, ang test paper sa mga quizzes, baklon ko na tagpulo. O, kundi ang bata, maninguha. Hindi bala, tama. Ang teknik dara sa adi bala. Amen. So, gasubok si Abraham, gulpi lang ng pawan. O, ng pawan sa sige, Ron. Ano na to? 14, sige. And Abraham rose up early in the morning Oh! Inspired na siya. Bugtaw sa liyong temprano. Sige, padayon. and took bread and a bottle of water and gave it unto Hagar, putting it on her shoulder, and the child, and sent her away. And she departed and wandered in the wilderness of Okay. Beersheba. Papanay ko. Temprano sa nagbugtaw, ginplastaran niya, tubig, ginapay, kagin paabaya si Ismael sa kayagan. Kung nato i-dramatize bala, i-picture out of bala, Brother Mark, kita bala nga tatay, makarelate kita. Amen. Nga sisina nga tayo medyo subugin. Yes. Amen? Subog yun doy. Kag dayon ang ambal dra o, may pulong diyo and wondered
in the wilderness of the Beersheba. Bunso nga nun, isang wonder, wala fix na goal. Wala fix na destination. Gabalang-balang sila. Sa rason, dahil tanay ha, kung i-dramatize natin mo na, nalukan ito si Ismael, si Agar. Sad moment, no? Amen? Guba ang pamili. Divide. Butsing ganun, mga kauturan, may mga panahon, gali nga ang Diyos bubuak sa pamilya. Hallelujah! Amen! Amen. Sakit man na, pero think kay God's will na batunon ta. Woo! Kay ang Dios may plano sa aton. Kay kung mapundo tada sa isa ka panimalay, dira kita mga kauturan. Hindi ma-fulfill ang plano sa Diyos. Di bila, Sister Ninen, kadalarin, ako ko papalandong ka nami. Nga ang isa ka kumpaw, isa ka balay. Buo ang imong mga anak. Sister Juan, ka plano ko niya? Amon, panaway pa na permisuhan sa Diyos na may duta sa mga ginapray dira, lapit sa campsite, kasi niya, gang, ang tatlo pa ka mga anak si Lian. Si Lian, ti siya naman ang sa balayta. Dayon ang si Vlad kasi beauty. Ang ladaabi nga bang na mga anak. Gang area, tingog, gang. Nami kayo mag-isa vlog. Saan ba makutuan si Sister Nene kay si Badarare? Kanami, nga iya mga bata, tingog. Di na? Dapat maging handa kasi ni. Kay mahulat walang kasadiktas ng Ginoo. Hindi hawak ang plano sa Diyos. Hawak ka sa Diyos. Amen. Muna kami sa Diliton, sa aton maguwang, may mga sitwasyon nga ginaplastar ang Diyos. Napakan na ng Ginoo. Don't be sad. Don't be sad. Amen? Amen. Amen! Palakpak may para sa Ginoo! Ano gusto sa Diyos na kung pinipawaliw? Amo gini, Brother Are? Okay? So wala fix! Karon kung wala fix! Nga goal, destination, anong matabo? O sige, basa, padayon. And the water was spent in the battle, and she cast the child under one of the shrubs. Sige. And she went and sat her down over against him a good way off, as it were a bow shot, for she said, Let me not see the death of the child. And she sat over against him and lifted up her voice and wept. Ako lang po explicar. 17, rectasis. And God heard the voice of the lad, and the angel of God called to Hagar out of heaven, and said unto her, What aileth thee, Hagar? Fear not, for God hath heard the voice of the lad where he is. Arise, lift up the lad, and hold him in thine hand, for I will make him a great nation. And God opened her eyes. Itinda. Ray, or I will make him a great nation. Arise, lift up the lad, and hold him in thine hand, for I will make him a great nation. Okay, bangod kay wala fixed na goal, wala fixed na destination, buron pagkadto pagkarilan sila Uuya, no? Naurot ang tubig. Wala destination Kung nga nun may katapusan nga lakat. Di siyempre samtang galakat, init, inom tubig. Hasta naurot. Kagsang naurot mga kauturan, why na mainom ang bata, humibi.
Kag sige na hibi, hindi nakagwanta si Agar, ginbutang niya to sa kahoy-kahoy. Nga mapasilungan ng bata. Kag sige hibi, kay para sa iya, ang taran niyang bata, ang kalayoon, isa ka pana, ang distance, nga hindi yan na mabatian ang tingog sa bata. So si Agar, ang iya expectation nga ang bata mapatay. Basta bata na baya, ang tingog babatian ta nga ginikanan pagkabudlaya. Amen. Makarelate ang mga iloy, makarelate ang amay, basta bata na. Hallelujah. So hindi ka tiis, hindi ka gwanta nga mamati mga kauturan si Agar sa tingog sa iya bata. Wala sila fix nga goal eh. Wala fix nga plano eh. Mga kauturan sa ministry. May mga panahon nga hindi ta kabalo kung anong buhaton ta. Anong desisyonan ta. Wala ta fix nga desisyon. Wala ta fix nga goal. Hallelujah. Wala ta planning mga kauturan. Ano ang pinakasintro. Hallelujah. Pero kung ang Diyos may kuling sa aton, sa panahon sa aton pag kinahanglan, hindi kita pagbabayan sa Diyos. Pangod sa tawag, pangod sa saan. Hallelujah. Ang muling hambal ko kay Evangelist kay siya ang planning. Hallelujah. Praise God nga magbulos o kung magpadayon dito sa Antigi. Kay may mga dusito ka mga talaga nag-remain na nagpabilin sa FC. So, luparon ni Evangelist with Sister Sherman. Ang mga akong i-encourage sa ilang mga autoran na wala na to negosyo, wala sang manag-supply sa aton. Unstable kita, pero kung imo i-response ang calling sa Diyos, ha, buhion ka sa Diyos, bangon sa calling sa Ginoo. Amen. Hindi ka pabayaan sa Diyos kung may calling ka. Siling ni Caleb, bangod sang promesa, bangod sang tawag sa Diyos, ging-claim niya sa kay Joshua, niya nakabalo ka Joshua, at the age of 85, kabalo ka nga sang 40 anyos pa ko, gisulod na ton ang Kanaan, nakabati kagin kung paano ang Diyos naghambal kay Moses, kaginhambal ni Moses sakon, nga may duta kaging piparan ang Diyos para sakon, nga klimon ko, kaginang Hebron, a stronghold ina sa mga giant kung ano kabaskog ang akon lawas at the age of 40 at the age of 85 ginbuhi ko sa Dios kag wala na dula ang akong kusog pagsik na ko gyapon bangon sa saan sa Dios sa kinabuhi kag gusto sa Dios kag limon ko nang asaan pareho sa kay Agar kag kay Ismael naulot ang tubig mga kauturan pero hindi pwede nga ang Dios magpabaya bangon may saan siya may calling siya sa kay Ismael bangon kay Abraham mga kauturan. Magdalang-dalang kita doon, hindi kita kabalo kung anong madesisyonan na doon. Ano ang aton himuon doon? Bungo ng aton utok, makauturan. Pero kung aton respondi ang tawag sa Diyos, hindi kita pagbabayan sa Diyos. Kaya ang Diyos mismo nagamba makauturan. Pamati ang tingog sa imo asawa. Pamati mo si anon, kampanti si Abraham. Nga hindi mapaano si Agar. Hindi mapaano si Ismael. Kay Diyos na ang nagpasaling. Witness si Abraham galing sa lugar sa Or hasta sa Kanaan. Wala pagkaon, disublayan sila sa Diyos pagkaon. Hindi magpabaya ang Diyos kung ang Diyos may kuling. Oras sandayan. Hindi mapatay ang aton mga anak. Hindi pag itulog sa Diyos na mapatay. Pura pa sandayan. Kagsiling sang Diyos Agar. Amuning minsay sang Diyos sa imo. Akong manulunta ngayon sugo sa Diyos sa imo. Anong ginahimo mo diri? Kay napatian sang Diyos ang tingog sang bata. Pamatiin ninyo, nagibig man si Agar dira, nagibig man ang bata, pero ang napatian sa Diyos nga tingog, ang tingog sa bata,
Naging pangakuan sa Dios ang bata through Abraham butsing ano na sa panahon hallelujah may kuling ka kag sa panahon maghipit ka magsupo ka hallelujah praise God. May Diyos ka nagalantaw, may Diyos ka nagapamagi every time na magpatak ang luha mo si mong siling sa Diyos sa kaisiya, siya balik ka kaya kay nabatihan ko ang iya pangamuyo ka nakita ko ang iya mga luha sa panahon ng tao na may kuling sa Diyos sa panahon magsubo kag mag-ibig alam siya mga paginanglan ang Diyos mag-provide wala na bagian sa Diyos ang ilibiyo niya hanggang kay way na sa sadira may saad sa kay Ismael tinaw ang pamalatinaan sa Diyos sa panahon ang tao nga may calling sa ministry mag-ibig sa akong kinabuhi sige na ko ibig na tayo salamat kay may Diyos ka nagkapamate may Diyos ka nakakita sa akong mga luha every day, every night tawag lang permanente sa Diyos may Diyos ka hindi bulag may Diyos ka hindi bungol may Diyos ka hindi patay save me because of my calling save me because of thy promises trap na sila kag siling diri arise, lift up thy lad, and hold him in thy hand, for I will make him a great nation. Doesn't matter how big, how small, the congregation they have 5 talent ginhatag sa first nga person 3 talent ang ginhatag sa second person di sila parehas talent pero sang nakagain pareho sila ginhambalan sa master pareho sila ginhambalan ni Jesus pareho sila ginhambalan ni Lord well done thou good and faithful servant. Woo! Madamo man ang imong membro, madjutay man, parihas lang sa mata sa Diyos. Makinintos membro mo, mag-isa kagatos membro mo, mag-usa kagatos membro mo, hallelujah. Ang imoya, 50 lang, 30 lang, sa mata sa Diyos, well done, thou good and faithful servant. Kung titigyan kita sang gamay sa ni Jesus Christ, hallelujah. Thou hast been faithful in few things. I will make you a ruler over many things. Bahala gamay ang membro, pero naging tutong kagihapon. Woo! Parehas lang sa mata sa Diyos. Akong isinit ni makauturan. Nakanotice ka mo? Duha ang ginhambal ni Jesus Christ nga word sa servant. Well done, thou good and faithful servant. Thou hast been good tani and faithful. Ang pamangkot, diin ang good. Gin-cut off ang good. Gin-delete ang good. Thou hast been faithful. Nanalyze nyo, ni Jesus Christ, sila isang master, thou hast well done, thou good and faithful servant. Dapat duha,
thou hast been good and faithful. Pero gintula ang good, thou hast been faithful. Hello? I-classify tani. What is good? What is faithful? Magsiling ka good, good in preaching, good in singing, hallelujah, good doctor, good lawyer, good engineer, good in public speaking, good. Pero nga aging cut off ang good, thou hast been faithful in few things. Why na good? Kay may madamo nga mga tao na good sila pero hindi sila faithful. Tindihan niyo ko? Diin na ang mga good preacher, diin na ang mga good singer, diin na ang mga good. Ano ang pulos ang good that you are not faithful? Woo! Hello! Kaya ang faithful na tao, dedicated, devoted, committed, loyal, sincere. Kaya ang faithful na tao, bisan nagjutay ang membro, magpadayon yapon siya. Hindi ko good preacher, pero ipakita ko, I am faithful. Kaya kung faithful lang pagkaiskutan, isa lang ang faithful sa lugar sa oras. Si Jehovah. Huwag ginambal nila. This man, Moses, was good and faithful in all my house. Siling sa Diyos. Moses was faithful in all my house. Di sa good. Kay si Aaron pamanggani, speaking kay Pharaoh, hindi sa good, pero Moses was faithful. Sometimes masalata sa grammar, in English speaking, I'm not good speaker, but I'm faithful at all the house of God. Praise God. Kung may tindihan ng tanis ng preacher, isang leader sa organization, na ginaalaw sa Diyos na manitas ang mga batano mo gin. Ako experience mo na, lagi pa ginugod mo. Grabe ng fastinganay, grabe na. Pero nga ginutugod mo pa. Isa lang karason na nagkapon sa akon sa Panginoon. Si Gideon, 32,000 ginipanan sa Diyos. 22,000. Ang 10,000 ginipanan pagid 9,700 na bilin 300. Anong armas? Tibot, sulo, kag trumpeta. Tagoy-toy nga mga armas. 300 lang. Kagintugot ina sang Dios. Kay para si Gideon hindi mag-depend sa iyang kasama. Yes. Amen. Sometimes ginaalaw sa Dios nga mabuhinan ang congregation. Kung makaintindi lang tayo mga leader, no? The more na ginaalaw sa Dios, na ginadetach yung mga batano, dapat maluhod, mag-fasting, maghalimutapag sa Ginoo. Hindi mga cake! Hindi mga boy sa malaking na istorya now! I-devote mo ang self mo sa Diyos! Kung may mga membro nga magkaladula, paano ko tinatanan sa Diyos? Kaya nakita sa Diyos, abogado niya, maestra niya, namin na mag-speaking, kuhao na sa Diyos, kaya nag-depend ka na sa'yo. Gusto sa Diyos, you are depending on Him. Yes. Trust in the Lord with all your heart. Oh my goodness. Palakpak pala sa Ginoo. Dito ko nakaintindi sa rama.
nag-divide sa Red Sea, ahaw nga baston. Ang nagpatay sa 1,000 Philistines, hallelujah, jubong sa gigamit ni Samson. Wow! Ang wasay naglutaw sa Jordan River sa time ni Elisha, ang gingamit lipak lang, layak na sanga ginaboy. Nga ginalaw. Wapo pag hindi nga mensahe. Sige, padayon lang talang. Siling nila, mahimo tasang, mga kwarto-kwarto. Kay tutok na tadi. Wala to na-reveal nga ang wasay. Ginulam nila, Pastor ni Boy. Wala. Pastor Rinald, wala. Wala to na-reveal. Gitago to nila. Why to kabalo si Elisha? May lang ginupod nila si Elisha. Okay. Wala to na-reveal ha. So ila to gingamit pagwasay sa kahoy. Karon kaysang sige labok sa kahoy. Sa puno sang kahoy ang wasay nagtabog. Kag siling dayon da sa nagwasay. Alas, Father, kung siling ka nga alas, expressive of sadness. Ano yung bala? Ginhulang to. Dito na-reveal sang natula ang ulo sa wasay. Imagine mo niya, ang ining abilidad na yari sa akin, ginhulang na ginatwan sa Diyos. Sometimes, kung nahunat ta na aton eh. Ako naman eh. Kung wala ko ng tudlo, why din ang pastor? Why ko ng tudlo? Why din ang evangelist? Why ko nag-mentor niya? Why din nag-pastor? Why din nag-dako church niya? Din-claim mo nga imo na. Tanan nga abilidad kung may nami ka na tingog in singing. Hallelujah! May good presentation ka in speaking. Hindi na aton. Ginpaulam lang na sa Diyos. Ginpaulam na sometimes. Ginalaw sa Diyos matula na para makalianais kita. Ang tanan ng mga butang. Kay kung kaysa malipatan kay hindi ang naghatag sa sinak na talento nga halina sa aton, kundi halini na tanan sa Diyos. Why ta nagulam? Ginkusa paulam sa Diyos para ano? Para may magamit ta. Kaya kung hindi ta paulumon sa Diyos, wala ta sa may magamit. Pero ato nihatag ang pagdayaw kagimaya sa Diyos, kay siya ang tangiya sa tanan ng mga buta. Sige, balikon ko niya. Hakwata ang bata sa inyong kamot. May pulong diri. Lift up the lad and hold him in thine hand. Nadumduman ko ang Acts 3, 6-7. Siling ni Peter, kagdi dyan, silver and gold have I not, but such as I give unto you. In the name of the Lord Jesus Christ of Nazareth, rise up and walk. Dira lang ko to, gideklarari ang name ni Jesus? No. Although may gahom ang ngalan ni Jesus. Pero ano ang verse 7 ginambal? And Peter 7, and he took him by the right hand and lifted him up, and immediately his feet and ankle bones received strength. It is not good enough i-release mo lang ang word of God. It is not good enough i-release mo ang name ni Jesus na powerful. Sila nila, ginuntay ni Pedro ang iyang kamot sa taong labok. Kaginpabangon. Kung siya nun, helping
and supporting one another. Tapos lang sa imo magambal, I love you. Diin ang aktual. Diin. Mambal na sa kalibutan ng tao. Really precious ang word mo. I love you. Kung sino lang yan ba? Hindi na aktual sa panahon sa mga pakinanglan. Si Pedro hindi na. Ginrelease siya ang main most powerful name. Pero ginuntay na niya ang tulong kamo. Kaging bata. Kami may kamot na nung 1,000 years ka magbata. Ilang nagayan na. Walihan na hanggang sanda. May kamot. Kung magbatak. Bigla no? Kung gihigugma mo si Ray Roy, hindi lang sa pulong. May kamot na taong kamot na nagabatag sa iyo. Kita mo upon mo may bugas mo, higit. May pliti ang may mga pliti. May napagagawan pa niya gamit. Enough naman to rise up and walk in the name of Jesus. Nga ginuntay pa ni Pedro ya kamot silidiri. Anong hampal sa manulundasa kay Agar? Arise! Lift up the lad and hold him in thine hand. Sige. Verse 19, and God opened her eyes, and she saw a wheel of water, and she went and filled the bottle with water, and gave the lad drink. And God was with the lad, and he grew and dwelt in the wilderness, and became an archer, manugpanak. And he dwelt in the wilderness of Paran. And his mother took him a wife out of the land of Egypt. Sabi ninyo, basta may calling ka at may promise ng Diyos sa iyo. Sila yung Rio, ginpasawahan siya ni Agar, kaya Iloy. Di ba way na tubig si Ismael? Wala na sang may mainom. Pero ang iya future, may asawa siya, aging prepared ang Diyos kagamiton ng iya mama, mga kauturan. Makaangkot siya sa anak, sunod sa promesa sa Diyos. Kamu nga mga young people, hindi ka mo maguna-una. Nga kung may mga bawala na kamo, sa tubig, makaon, tubigado, hindi ka mo magdesisyon inyo lang. Hulat ang desisyon sa Diyos. Ang Diyos ang magdesisyon sa aton, hindi kita ang magdesisyon sa aton kagalingon. Kundi Diyos ang aton sunod para ma-fulfill ang promise sa Diyos sa aton kinabuhi. Wala sa ginpatay sa kauhaw. It's all because, simply because of the promise of the Lord. That's right. Kung may calling ta, Pastor Rini Boy. May calling ta, Pastor Roy Roy. May calling ta, Pastor Gian. Still remain. Buhion kita sa Diyos by His own promises to us. Magatindog kita sa Diyos. Bisan itrap ka pa sa sitwasyon, may Diyos na kabalo magsabat sa atong ginagawa. Bisan itrap ka pa sa pagaduhon, itrap ka pa sa kinawaladon, itrap ka pa sa kagutom, itrap ka pa sa kauhaw, itrap ka pa, hallelujah, sa frustration, sa depression, sa anxieties, sa desperation, sa mga problema, trials,
problems, troubles. My Diyos, nga problem solver. Just wait on God's decision. Just wait on God's decision for your life. Tanawa ang kabataan ni Lot kay hindi sila kahulat. Naghimo sila sang immoral. Ila ginubog ang ila papa para lang gid mabusong sila para may anak sila kay may kalina. Ga-overtake sa plano sa Diyos. Kadang ila mga anak, mga Moabites kag Amorites, nangin mortal nga kaaway sa Diyos. Young people, please, just wait on God's decision for your life. But they that wait upon the Lord shall renew their strength. Wala ka kusog kung wala mo sa ginahulan. The joy of the Lord is our strength. Lipaya ang Diyos kag may kusog kita may nagahulat. Hallelujah! Hallelujah! Hindi ka mag-overtake sa God's perfect time. Hindi ka mag-overtake in God's timing. Ang Diyos hindi advance. Ang Diyos hindi late. God is always on time. Sa ginuntay na ni Abraham ang iya kamot. Kung na late to,